Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, ako po si Ami, 78 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong late 60s. Medyo matagal na akong tutuusin, pero lahat ng detalyeng ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Tila ba kailan lang nangyari ang lahat? Life is unfair, palagi kong sinasabi yan. Minsan kasi may mga bagay na nawawala sa atin ng labag sa ating kalooban. Para lubos niyong maintindihan ang pinaghuhugutan ko ng sama ng loob, bumalik tayo sa mga panahong dumating ang pinakamasamang trahedyang nangyari sa buhay ko. Hapon na yon, abala ako sa paghuhugas ng plato sa lababo. Malapit nang maghapunan kaya aligaga ako sa mga gawain, lalo na't inaasahan kong makakakain kami ngayon ng ulam na siguradong iuuwi ng aking ama. Isa siyang sabungero. Marami siyang alagang mga manok at madalas nakakapag-uwi ng bihag na kalabang manok na pinagsasaluhan naman namin kapag naluto na. Kaso lang, iba ang nangyari ng araw na yon. Humahangos na umuwi sa bahay namin ng nakababata kong kapatid na si Danny. Basa ng luha ang kanyang muka, nanginginig ang kanyang boses nang makipag-usap sa akin. Ate Ami? Oh, Danny, bakit nanlilimahid ka sa dumi? Anong nangyari sa'yo? Mukha kang galing sa putikan na. Nasaan si nanay, ate? May kailangan kayong malaman. Nasa labas si nanay. Hindi mo ba nakita? Ano ba yung sasabihin mo at mukha kang balisa? Ate, huwag kang mabibigla. Pero si tatay, patay na po si tatay. Nanlalamig ako pagkatapos marinig ang sinabi sa akin ni Danny. Hindi ako kaagad nakagalaw. Saglit akong napipi. Ilang beses pang nag-replay sa aking isipan ang sinabi ni Danny bago ko pa mapagtanto ang kanyang ibinalita. Maya-maya pa, nagsisigaw ako sa labis na pagkabigla. Ha? Anong sabi mo? Anong patay na si tatay? Huwag kang magbibiro ng ganyan, Danny. Sasampalin kita. Adi ka yatang bata ka eh. Ate naman, dapat ko bang gawing biro yan? May kasama nga akong tanod eh. Pinasusundo kayo para makita ang nangyari kay tatay. Diyos ko, masaya pa si tatay nung umalis kanina. Ano ba kasing nangyari? Nagkagulo ba kanina? Hindi ko po alam, ate. Pero ang sabi ng mga nakakita, may sumaksak daw kay tatay. Dahil sa sinabi ng aking kapatid, humahagulgol na tinawag ko kaagad si nanay. Naging mabilis ang aking mga kilos at hindi na pinapansin ng ibang bagay. Sobrang kinakabahan ako at tila ba lumilipad na ang kaluluwa ko. Ayaw tanggapin ng aking sistema na wala na si tatay. Inay! Inay! Oh, Ami, bakit natataranta ka? Makasigaw ka naman parang katapusan na ng mundo. Inay, patay na po si tatay. Ano? Nasaan siya ngayon? Nasa sabungan daw po. Hala, puntahan natin ang tatay niyo. Maging si inay, hysterical na nang malaman ng balita. Hindi na nga namin nasara ng maayos ang aming bahay nang umalis kami para pumunta sa sabungan. Habang naglalakad nga kaming tatlo ay hindi ko maiwasan ng pumalahaw. Diyos ko! Itay! Tatay, bakit kailangan mangyari po sa inyo ito? Mando, asawa ko! Mga walang iya kayo! Sinong gumawa nito kay Itay? Sino? Kalunos-lunos ang sinapit ng aking ama. 3 saksak sa dibdib ang kanyang natamo mula sa patalim na ginagamit sa panabong na nakatarak pa sa kanyang katawan. Nagkalat ang dugo sa sabungan. Marami raw ang nakakita ng pangyayari. Ang sabi, nagalit ang tatay ko nang malaman niyang dinaya siya sa kanyang pusta. Malaki raw ang panalo ni Tatay Mando ngayon. Kaso lang, iginiit ng mister ni Manang Ponsa na kalahati lang ang kanyang matatanggap. Kabisado na ng aking ama ang pasikot-sikot sa sugalan, kaya alam niya kung kailan siya niloloko at ginagansyuhan. Ipinaalam raw ito ni tatay sa lahat. Nagalit naman ang kanyang kaaway kaya siya sinaksak kaagad. Ang masaklap lang, hindi na namin mahanap si Mang Kanor. Mukhang tinago na nga siya ng asawa niya. Kaagad naming sinugod si Marita dahil nagkataong naroon ang mag-ina.
Hayop ka, Marita! Ilabas mo ang tatay mo! Aba, bakit ganyan ka kung makapagsalita sa anak ko? Kami ba ang suspect? Hindi naman ah. Manang Ponsa, pwede ba tama na? Huwag niyo nang pagtakpan ng asawa niyo. Ilabas niyo na siya. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Hayop kayo, Ponsa! Talagang kayo ang pasimuno ng gulo dito sa ating lugar. Pati asawa ko, hindi nyo nilubayan. Abay, gusto mo bang masampal ha? Makapagsalita kayo, mukhang masamang-masama na kami. Kung ipakita ko sa inyo ang hinahanap nyo ng matauhan kayo. Sige Manang Ponsa, subukan mong saktan ng nanay at kapatid ko. Sisiguraduhin kong magkakasama kayo ng asawa mo na makukulong. Sino ka para pagbantaan ako? Ang kapal ng mukha mo ha? Kami lang naman ang anak na pinatay ng asawa mo. Tama na kasi ang satsat, mga kriminal naman kayo eh. Nagkagulo ka agad sa sabungan dahil nang gagalaiti ng umatake ang aking nanay. Sinabunutan niya si Manang Ponsa na nagsisigaw naman kaya ako na ang umawat sa kanila. Ano ba? Mahiya naman kayo sa harap ng labi ni tatay. Hindi pa nga siya naisa sa ayos. Nagpapakita na kayo ng ugaling ganyan. Ikaw Manang Ponsa, talagang kinaya mo pang itago ang asawa mo ha? Gaga ka ba, Ami? Sinabi na nga ni nanay na hindi niya tinago sa bahay si tatay eh. Kulit mo ah. Palibasa hindi mo nakita kanina kung paano magyabang yan tatay mo eh. Ipinahiya niya ang ama ko, kaya siya sinaksak. Hayop ka pala Marite. Nakita mo na pala silang nag-aaway, hindi mo pa inawat? Anong klaseng pag-iisip ba meron ka? Ate, tama na po. Kahit anong gawin nating atake sa mag-inang yan, sigurado naman na hindi nila ipagkakanulo si Mang Kanor. Unahin na po muna natin si tatay. Hindi ko na siya kayang pagmasdan sa ganyang itsura niya. Umiiyak na napayakap na lamang ako kina Dani at nanay. Hindi ko alam kung paano kakalma. Kahit anong gawin ko, tila sasabog pa rin ang puso ko sa labis na lungkot. Parang hayop na lang na pinatay na kung sino ang tatay ko. Walang sumukong kriminal, wala ding nakisimpatya. Lahat nakikisilip lang. Salamat na lang sa mga mabubuting tanod na pinagtulungang buhatin ang katawan ng aking ama sa pinangyarihan ng krimen. Sa bahay na natin ayusin ang tatay ninyo. Opo, nanay. Bakit ganun ate? Mabuting tao naman si tatay. Hindi ko matanggap na wala na siya. Ako man, Dani, nasasaktan dahil sa halip na kasalo natin si tatay sa mesa, hayan siya sa kabaong at nakahimlay. Wala na tayong tatay. Huwag kang mag-alala, Dani. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung nasan ngayon ang kriminal. Tutulong ako ate. Hindi ako papayag na hindi makamit ni tatay ang hustisya. Niyakap ko na lamang si Dani. Ang aming ina ay hindi ko malapitan. Iyak lang siya ng iyak. Kagaya ko, nalulungkot siya sa sapilitang pagpanaw ni tatay na hindi naman pa dapat. Mabuti na lang, hindi kami pinabayaan ng aming mga kaanak. Inalalayan nila kami sa ilang gagastusin at pangangailangan lalo na sa lamay. Makalipas ang magdamag, hinatid na namin sa huling hantungan si tatay. Masakit man, lalo na't kahapon lang ay masaya pang sinabi sa amin ng aking ama na magkakaulam na raw kami kinahapunan ay wala naman kaming magawa kundi ang tanggapin na lang ang nangyari. Naaawa ako sa aking kapatid na sa murang edad na iwan pa ng aming ama at nawala ng gabay sa kanyang paglaki. Ano nang gagawin natin ngayon ate? Kailangan nating bantayan ang pamilya ni Manang Ponsa, Dani. Malakas ang kutob ko na nakikipagkita sa kanila ang kanyang asawa. Kailangan mahuli ang taong yon sa lalong madaling panahon. Hindi ba delikado ang gagawin natin, ate? Wala naman tayong gagawing labag sa batas, hindi ba? Hindi rin naman tayo hantong sa ganun, hindi ba ate? Oo naman. Oras na may mapansin tayong kakaiba sa kilos ng mag-anak, ipapaalam natin kaagad sa mga alagad ng batas. Hindi ako papayag na manatiling malaya ang taong kumitil sa buhay ni tatay. Hahabulin namin ang hustisya. Mga anak, hindi ko kayo pipigilan sa kung ano man ang gagawin nyo. Pero sana, mag-iingat kayo. Makakaasa ka po, inay. Hindi namin pababayaan ang aming mga sarili. Mula nang mailibing namin si tatay, naging mapagmatsyag na kami sa bawat kilos ng mag-inang Manang Ponsa at Marita. Wala na silang narinig sa amin kung anong mga salita, basta nanahimik lang kami sa lahat ng pagkakataon.
Isang araw, napansin namin sina Marita at Manang Ponsa na abala sa pamimili sa palengke. Palihim akong sumunod. Kampante naman ako na hindi nila mapapansin. Bukod sa sombrero, may suot akong damit panlalaki na mahaba ang manggas. Nagkunwari akong pumipili-pili ng mga sariwang klase ng gulay sa aking harapan habang pinakikinggan ang usapan nila. Sa tingin mo ba, Nay, hindi na nila hahabulin pa si tatay? Naku anak, wag muna tayong makampante. Mamaya niyan minamatsyagan lang pala tayo ng mga anak ni Rosita. Lalo na si Ami. Naku, hindi ko gusto ang ugali ng babaeng yun. Masyadong mapag-ungkat at pakialamera. Sa bagay, kaso lang po naaawa ko kay tatay. Baka mamaya nabuburyong na siya sa katatago. Marami pa naman lamok sa kinaroroonan niya. Kinabahan ako sa kanilang pinag-usapan. Malinaw kong narinig ang mga impormasyon na kailangan ko. Dahil doon, mas lalo akong lumapit sa kanila. Sa pagkakataong yun, tumabi ako kay Marita at wala siyang kamalay-malay na ako ang nasa kanyang bandang kaliwa. Basta, kailangan manatili na muna si Kanor sa pinagtataguan niya. Ano pang silbi natin kung hindi natin siya hahatdan ng mga pangangailangan niya, hindi ba? Pasasaan ba't makakalimot din ng mga tao sa nagawa niya? Tama ka riyan, Nay. Naku, asar din ako sa amin na yun Umaasta siyang tama. Paano? Mataas ang tingin sa sarili. Akala siya lang ang dalaga sa bayan natin. Kaya ikaw, Marita, huwag kang padadaig sa babaeng yon. Para ka kasing tomboy Naiintindihan mo ba ako? At bakit naman ako magpapatalo sa kanya, Nay? Mas magaling ako sa kanya at matalino. Magaling lang siyang mga tuwiran pero wala siyang diskarte. Habang pinakikinggan ko ang mga pinag-uusapan ng mag-ina, napapakuyom ako ng aking kamao. Ngayon pa lang, gustong-gusto ko nang basagin ang pagmumukha nila. Pero dahil ang punteriya ko ay ang tatay ni Marita, kailangan kong habaan ang aking pasensya. Huminga ako ng malalim at pasimpleng umalis sa kinatatayuan nila. Lumapit ako kay Danny na noon ay nakaupo sa isang tindahan at naghihintay ng aking ibabalita. Ate, bumalik ka kaagad? May narinig ako, Danny. Ha? Ano po yun, ate? Kumpirmadong nagkikita si Manang Ponsa at si Mang Kanor. Kailangan natin malaman kung saan niya tinatago ang lalaki nang maipahuli natin sa mga pulis. Anong gagawin natin, ate? Humanda ka at susundan natin sila. Hinintay nga namin na umalis ang mag-ina. Palihim naman namin silang sinundan. Mula sa palengke, tinahak nila ang baku-bakong daan papunta sa kabilang bayan. Buong akala ko sa isang normal na bahay lamang nakatira si Mang Kanor. Nagtatawanan pa ang mag-ina at nagbibiruan habang naglalakad sila. Ako naman ay nangangalit ang bagang sa galit. Hindi ko maiwasan na manggigil kapag naaalala ko ang ginawa ng mag-anak sa aking pamilya. Bago pa man sila makarating sa kabilang baryo, lumiko sila sa isang masukal na tubuhan kung saan may bakas naman ang makipot na daan. Sinundan namin na tila ba pathway hanggang sa makarating kami sa malawak na bakante. Walang tanim sa gitnang bahagi ng tubuhan pero may nakikita kaming munting kamalig. Doon ko nakitang pumasok si Manang Ponsa, kasama ang anak niyang si Marita. Malakas ang loob ko na nasa kamalig na yan ang asawa ni Manang Ponsa. Ano pang hinihintay natin, ate? Sugurin na natin sila. Wag, kapag ginawa natin yan, baka makaligtas sila at makatakas. Kailangan nating kumpirmahin muna bago tayo magtawag ng tulong mula sa mga tanod. Baka makatakas pa sila, ate. Wag naman sana, kailangan nilang mapahiya sa gagawin natin. Nanatili kaming tahimik at nagkukubli sa likuran ng mga nagtataasang tubo. Ate, ano na? Shh! Maghintay lang tayo, Danny. Huwag kang maiinip. Kailangan natin maging matyaga. Pasasaan ba't magdurusa din sila sa kulungan. Kasama pati si Manang Ponsa dahil itinago niya ang kanyang asawa. Huwag kang papayag na makatakas sila, ate, ha? Bakit naman tayo papayag? Hustisyang kailangan natin, Danny. Ibibigay natin yun kay tatay. Natahimik kami nang lumabas na sa kamalig ang mag-ina. May pinagpapaalaman sila sa loob kaya duda ko ang tatay yun ni Marita. Para makasigurado, pinakinggan ko ang kanilang usapan. Ingat ka rito, tay, ha? Huwag kang labas ng labas. Alam niyo naman po na may mga naghahanap pa sa inyo.
Tsaka kumalma ka lang dito, mahal. Pasasaan din ba't magiging malaya ka? Alam ko yan. Kami na po ni nanay ang bahala sa konsumo nyo. Hanggat kailangan nyo pa pong magtago, susuportahan namin kayo. Tsaka ingat sa pagpunta-punta sa batis, ha? Baka may makakita sa'yo doon. Nagmamadaling sinabunutan ko ang mag-ina dahil sa kanilang ginawa. Nagtatago sila ng isang kriminal. Yun lang ang malinaw. Kahit gaano ko pa kagustong sugurin ng dalawa, alam naman talaga namin na hindi yun ang tamang pagkakataon. Kaya kailangan namin maging matyaga sa paghihintay. Mahirap kasi umasa sa mga bagay na minamadali lang. Kailangan, oras na hulihin namin ang asawa ni Manang Ponsa, sigurado na at walang kawala. Umalis na nga ang mag-ina kaya dali-dali naman kaming umiwas sa kanilang daraanan. Nang makalagpas ang dalawa, mabilis kaming naglapit kaagad ng aking kapatid at nagbulungan. Sa tingin mo ba, ate, hindi aalis si Mang Kanor sa kubong pinagtataguan niya? Tingin ko naman hindi siya aalis hanggat walang nakakaalam na nasa kubong yan siya nagtatago. Tara na, kailangan natin sundan ng mag-ina. Sige po, ate. Naging masigasig nga kami sa pagsunod kina Manang Ponsa at Marita. Nalaman namin na pauwi na sila sa kanilang bahay. Hindi namin sila tinigilan. Maski sa tingin ko'y namamahinga sila, nasa paligid lang kami ni Danny at nakaabang sa susunod na galaw nila. Habang nagmamatsyag, napansin ko si Manang Ponsa na nagtungo sa munting kamalig sa likuran ng bahay nila. Nilingon ko kagad si Danny. Bantayin mo si Marita, ha? Iimbestigahan ko naman si Manang Ponsa. Sige po, ate. Mag-iingat ka. Ikaw din, huwag kang papahuli. Oo naman. Ako pa. Siya, iikot lang ako saglit. Hindi na nga ako nag-aksaya ng panahon na humakbang papunta sa kamalig. Kapapasok lang ni Manang Ponsa kaya hindi niya napapansin ang pagsunod ko sa kanya. Sa likuran kaagad ako ng kamalig lumibot. Napangiti ako nang may makitang may butas ang dingding kaya naman sumilip ako kaagad doon. Napakunot noo ako ng maaninag ang mga bagay na hindi ko akalaing pwedeng itago ng matanda sa kamalig na yun. Mga garapong may lamang hindi ko maipaliwanag. Sa mesa, may nakasalansan na mga libro at kung ano-anong papel na may guhit ng mga simbolong hindi rin ako pamilyar. Naisip ko baka miyembro ng isang kulto si Manang Ponsa. Kinabahan ako dahil kilala ang mga kulto sa aming lugar bilang malulupit na tagasunod ng kanilang sinasambang Panginoon. Nangunguha sila ng tao at inaalay nila pagkatapos ng mahabang dasal at ritual. Napaatras ako. Hindi ko naman alam na ang simpleng paggalaw kong yon ay makakalikha ng ingay na aagaw sa atensyon ni Manang Ponsa. Ang kalmado niyang mukha ay naalarma. Napalingon-lingon, nakikiramdam. Maya-maya pa, tinawag niya ang kanyang anak. Marita, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo sa likuran? Namutla ako, agarang lumayo tsaka nagkubli sa nagtataas ang halamanan. Siya namang paglabas ni Manang Ponsa sa kamalig. Mabuti na lang talaga nakapagtago kaagad ako. Kung nagkataon, nahuli na kami. Halos hindi humihinga na nanatili ako sa aking kinaroroonan. Kahit kinakabahan, muntik pa akong mapahagalpak ng tawa nang makitang kakulay na mga dahon ng aking suot na damit. Salamat naman. Marita! Marita! Nay, bakit ka ba tawag ng tawag? Ang ingay niyo naman po. Nanggaling ka ba sa likod kanina? Ha? Ano naman ang gagawin ko doon, Nay? Lintik, parang may nagmamatsyag sa atin eh. Sigurado ko, tao ang napansin kong nagtatago sa likuran kanina. O ano pong gagawin natin? Napakagaga mo talaga kahit kailan. Natural, hahanapin natin. Baka mamaya, nakita na niya ang laman ng kamalig. Ipagkalat pa tayo sa ibang tao. Walang sino man ang pwedeng makaalam ng sikreto natin. Habang naririnig ang pinag-uusapan nila, tinatahip naman ng kaba ang aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang takot na aking nadarama. Pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko alam kung kailan ako makakalabas dito o kung mahuhuli ba nila ako. Ang sa akin lang, mukhang may mas matinding tinatago ang mag-ina sa kamalig nila. Mabuti na lang may naging bisita sila. Naobliga ang dalawa na pumasok sa bahay. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para makaalis sa aking pinagtataguan.
Siya namang kalabit sa akin ni Danny. Ay palaka! Ate, ba't ang tagal mo? Akala ko nahuli ka na eh. Nagtago lang ako. Bakit ka nagpunta rito? Paano na lang kung nakita ka nila? Nag-iingat naman po ako, ate. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Di bali na, babalik na lang tayo sa mga susunod na araw. Hindi pa ba natin sila huhulihin? May mga bagay pa akong kailangan patunayan, Danny. Para kasing may nakita ko mga gamit na pambabarang sa loob ng kamalig. Kailangan natin malaman kung saan niya gagamitin yon at kung totoo nga talagang may kakayahan si Manang Ponsa na gamitin ang mga instrumentong naroon. Nagmadali na nga kami sa pag-uwi ni Danny. Katulad ng nakagawian, dumiretso ako sa aking kwarto at sinulat ang mga bagay na napapansin ko sa pagbabantay ko kay Manang Ponsa sa pamamagitan ng diary. Ito lang naman ang meron ako noon. Wala kaming gadget na mabilis magamit para mahuli ang mga taong makasalanan, hindi kagaya ngayon. Hindi pa namin kilala ang mga touchscreen na aparato kagaya ng cellphone at digicam. Nakakatawang isipin pero ang pinakabaduy na gadget na meron noong araw ay mga mayayaman pa mismo ang nagmamay-ari. Walang-wala na nga kami nagawa pang manglait, hindi ba? Pero magkaiba lang kasi ang mga itsura ng bawat aparatong nasubaybayan ko sa paglipas ng panahon at masasabi kong may mga paborito naman ako. Mabalik tayo. Ayun nga, may oras, petsa, buwan at taon ang bawat impormasyong itinala ko sa aking notebook. Sinigurado ko na wala akong nakakaligtaan. Sa ganoong tagpo ako nakita ng aking nakababatang kapatid. Ate, maghahapunan na tayo. Tapos ka na ba riyan? Malapit na to. Konti na lang. Si nanay. Ayun, nauna na sa mesa. Pero hindi pa nagsisimula. Nalulungkot pa rin. Palagi na lang siyang tulala. Siyempre, hindi naman ganun kadaling mag-move on, hindi ba? Ang sa atin lang, wag nating ipakita sa kanya na tayo man ay nalulungkot at nalulugmok. Kailangan tayo ang maging lakas ng loob ni nanay. Naiintindihan ko, ate. Siya nga pala. Bukas, dadalaw ako kay tatay sa sementeryo. Ikaw? Sasama ako, ate. Nginitian ko ang aking kapatid tsaka iniwan ng sinusulat. Nagpasya kaming saluhan na si nanay nang sa gayon, hindi niya gaanong maramdaman ang pangungulila kung paano mawala ng mahal sa buhay. Nay, kain na po tayo. Namimiss ko ang tatay niyo, mga anak. Sa tingin niyo ba, mapapanagot natin ang mga taong responsable sa kanyang kamatayan? Hindi po kami titigil, nanay. Kung naging maaga lang sana tayo, baka nagamot ko pa ang tatay niyo. Nay, wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Wala naman kayong kasalanan eh. Hindi ko lang kasi maiwasang manghinayang. Wala man lang tumulong sa kanya nung mangyari ang trahedya. Hindi man lang siya sinalba ng mga nakakita. Napakarami namang nakiusyoso. Wala man lang naglakas ng loob na lapitan siya para tulungan. May mga ganyan po talaga kasing pangyayari, inay. Mahirap ipaliwanag. Ang mga tao kapag alam nila nakaguluhan na tapos may nangangailangan, hindi nila tinutulungan. Hinahayaan lang nila na malugmok sa kapahamakan. Pero kapag alam nilang malakas pa ang isang tao, ayun, lapit sila ng lapit dahil alam nila na mapapakinabangan pa nila. Ang sasama nila, ni minsan hindi sila pinagdamutan ng ama ninyo. Nay, wag niyo na pong pasakitin ang ulo niyo sa kaiisip sa mga taong yun. Wala din naman silang magagawa eh. Mapapahiya lang sila kapag lalapit sila sa atin ngayon dahil masosopla din naman natin sila. Isa sa mga natutunan ko ay wag masyadong magtiwala sa mga tao. Salamat anak. Pasensya na kung wala ako sa aking sarili nitong mga nakaraang araw. Hindi ko naman talaga ginustong maging ganito eh. Nalulungkot lang talaga ako. Nakahanda po kaming intindihin kayo, inay, dahil mahal na mahal ka namin. Hindi ako kailanman magsisisi na kayo ang mga naging anak ko. Ang babait ninyo. Aniya at niyakap kami ni Danny. Naging maayos naman ang aming hapunan at naging responsable kami sa paglilikpit ng pinagkainan. Hinayaan na naming magpahinga ng maaga si nanay nang sa gayon mabawasan man lang ang pagkapuyat niya dala ng ilang gabi na ding walang matinong pahinga. Kinaumagahan, maaga kaming nagpunta ng sementeryo. Bulaklak lang ang aming dala
Dahil may kaugalian kami na ang taong kalilibing lang, hindi pa pwedeng ipagtirik ng kandila hanggat hindi pa sumasapit ang ika-1 taon na anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Pagdating namin sa sementeryo, nagulat ako nang makitang nawala ang krus na nakalagay dapat sa puntod ni tatay. Dali-dali kaming lumapit ng aking kapatid. Hala ate, tignan mo! Diyos ko, sinong kumubkob sa libingan ni tatay? Ate, mukhang pati ang kabaong, binuksan! Ano? Sino naman ang posibleng gumawa nito? Napakawalang yan naman nila. Pinatay na nga ang tatay, pati ba naman ang kanyang kinahihimlayan ginambala pa? Ate, hindi kaya si Marita din na may kagagawa nito? Posible, pero mahirap kasing mambintang nang wala tayong nakikitang salarin. Anong gagawin natin, ate? Hindi ko alam, Danny. Naguguluhan ako. Sa ngayon, kailangan na muna nating ipaalam kay nanay ang nangyari para naman maisumbong niya kay chairman ang pagkubkob na nagaganap. Malay natin, may nakakita pala sa nangyari. Tingin ko kasi kagabi pa ito nangyari eh. Ano naman kaya ang kukunin nila sa libingan ni tatay? Wala namang pera o kahit na mahalagang gamit sa loob ng kabaong. Yan ang kailangan nating alamin. Tara na, kailangan nating ipaalam kay nanay ang nangyari. Dali-dali nga kaming umuwi sa bahay at sinumbong kay nanay ang natuklasan namin. Kagaya ng inaasahan, nagwala siya at galit na galit. Halos isumpa na nga niya ang lahat, kaya nagkaproblema kami ni Danny kung paano siya awatin. Mabuti na lang, nagawa kong ipaintindi sa kanya na kesa magwala siya ngayon, mas kailangan naming ipaalam sa may mga katungkulan ng nangyari para tulungan nila kaming mahukay ang kabaong at makita kung may mga nagbago pa sa pagkakalagay kay tatay. Nang malaman nga ito ng aming chairman, sinamahan niya kami sa sementeryo kasama ang iilang tanod maging ang supultorero. Hinukay nila ng maayos ang libingan at kinuha ang kabaong. Kinikilabutan man, tiniis ko ang lahat. Makita lang ng harap-harapan kung ano bang nangyayari sa yumao kong ama. Binuksan nga nila ang kabaong kaya kaagad naming sinumulan ng pag-iimbestiga. Sina Marita at Manang Ponsa naman ay nagkataong nariyan na hindi ko alam kung bakit nakikiusyoso din. Pero pinili na lang namin na wag silang pansinin. Nay, hindi po kayo maniniwala sa nakita ko. Pero tignan nyo, nawawala ang mga daliri ni tatay. Tama ka ate, pinutol ang mga daliri niya. Diyos ko, hindi na nila ginalang ang patay. Ano bang kailangan nila? Napakahayop ng may gawa nito. Patay na nga si tatay ay pinagkatuwaan pa nilang putulin ang daliri niya. Anong klase silang tao? Tao nga ba ate? Sus, baka naman wala talagang daliri yan tatay nyo bago pa man ilibing. Masyado lang kayong OA. Aba, uso na ngayon ang gumagawa-gawa ng kwento para sumikat. Sa tingin mo ba, matutuwa kami dyan sa pinagsasabi mo? Grabe ka naman mag-isip. Kaklaruhin ko lang Marita ha. Ano bang ginagawa nyo rito? Bakit kayo nakikialam sa problema namin? Wala naman kayong namatay na kamag-anak dito para dalawin nyo ah. At ngayon pa talaga? Hindi kaya kayo ang may gawa nito kay tatay? Nababaliw ka na ba? Talagang pinagbibintangan mo kami? Wala naman kayong rason para pumunta dito eh. Bakit ba kayo narito? Ha, baka naman kapag wala na kami, ibang parte naman ng katawan ni tatay ang kunin nyo. Siguro mambabarang kayo no? Sigurado ko, nanlaki ang mga mata ni na Marita at Manang Ponsa. Gayunpaman, hindi na ako pinatulan ng mag-ina. Nagmamadali silang umalis kaya mas lalong tumibay ang aking hinala na mambabarang ang dalawa. Ano pa bang dahilan nila at kinuha nilang parte ng katawan ni tatay? Mahirap nga lang naman bintang pero hindi kami titigil ni Danny na hindi matuklasan ang lihim nila. Alam ko naman na naghahanap lang sila ng paraan para mainis kami. Pero hindi kami papayag. Huhulihin namin sila sa pamamagitan ng pagbitag. Kami na ang bahala rito anak. Magpahinga ka na. Alam kong napagod ka ng husto. Paano ka, Nay? Susunod naman ako anak. Wala kayong dapat na ipag-alala. Danny, halika na. Pinauuna na tayo ni nanay sa bahay. Ate, sa tingin mo ba, sina Manang Ponsa ang may gawa nito? Malakas ang kutob kong sila nga. Sino pa ba ang pwedeng gumawa nito? Sila lang naman ang may dahilan eh.
Tsaka kahit magpaliwanag pa sila, hindi naman ako makikinig sa kanila. Ang katotohanan na tinatago nilang tatay ni Marita ay malaking rason na para wag tayong magtiwala sa kanila. Mga traidor kaya ang mag-inang yan. Paano kaya ate kung maghanap tayo ng paraan para mabuking sila sa kanilang ginagawa? Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan. Sa ngayon, mag-iisip muna tayo ng magandang paraan para sila mismo ang maglaglag ng sarili nila sa harapan ng maraming tao. Ano kaya kung bumalik tayo sa bahay ng mag-ina? Pwede, pero itataon natin na wala ang dalawa sa bahay nila. Siguro, hintayin muna natin sila na umalis. Alam ko naman na pupuntahan nila si Mang Kanor mamayang gabi. Nagkasundo nga kami ni Danny na mamayang hating gabi na lalarga papunta kina Manang Ponsa. Mas malaya kasi kaming makakapagsiyasat kung wala kaming pinag-iingatang mga tao. Nang makatulog na nga si nanay, saglit lang kaming nahiga ni Danny, tsaka dahan-dahang bumangon at isunukbit ang aming mga itak. Kahit babae akong tao, kailangan ko ng itak para sa proteksyon. Siyempre, gabi na kami lalakad. Kailangan kong ihanda ang aking sarili sa kahit na anong bagay o nilalang na pwede naming makasalubong sa daan. Ate, magdala kaya tayo ng asin? Hay nako Danny, bahala ka dyan. Basta ako, ang dadalhin ko itong itak ni tatay. Kailangan ko to para sa proteksyon natin. Kinakabahan ako. Pareho lang naman tayo eh. Pero kailangan nating tatagan ang ating sarili. Hustisya para kay tatay ang hinahanap natin. Tama ka ate. Salamat bunso ah. Kahit alam mong nakakatakot na ang pinagagawa ko, hindi mo pa din ako pinabayaan. Palagi mo akong inaalalayan sa lahat ng pagkakataon. Ate, sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang dalawa? Sa kalalaki ako. Ako dapat ang poprotekta sa inyo ni nanay. Hindi ako papayag na saktan na lang kayo basta-basta ng kahit na sino. Kaya nga bilib ako sa iyo eh. Pagdating namin sa bahay ni Manang Ponsa, tama nga ako ng hinala. Wala na doon ang mag-ina. Hula namin sa kamalig na pinagtataguan ni Mang Kanor nagpunta ang dalawa. Mukhang may balak pa silang mag-family reunion dahil sa ginagawa nila. Ayos lang yun, masusuri ko naman ng mabuti ang kanilang bahay. Danny, sa bahay ka ha, ako sa kamalig. Ingat ka ha. Kapag may narinig kang ingay, tumakas ka na kagad. Alam mo kung saan ako hihintayin. Opo ate. Naghiwalay kami kaagad ni Danny. Dumiretso ako sa kamalig at natuwa nang makitang bukas ang pinto. Agaran akong pumasok. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at hinalungkat ang mga gamit ng matanda. Nagulat ako nang makita ng malinaw ang mga garapon na may mga lamang ipis, mga uod, bubuyog at tarantula. Kinilabutan ako. Sa isang garapong may kulay berdeng likido, may nakababad na mga mata ng tao. May daliri at may mga tenga. Sumama ang pakiramdam ko nang malanghap ang mga ito. Talagang may kababalaghan nga sa bahay ng mag-inang Marita at Manang Ponsa. Kumpirmadong sila ang mga mambabarang. Dahil sa labis kong galit, pinagpupunit ko ang lahat ng papel na may nakasulat na orasyon. May dala akong lighter kaya sinunog ko ang ilan sa mga ito. Nangamoy usok ang buong paligid kaya medyo kinabahan ako. Pinatay ko ang ibang naglalagablab na papel at binalingan naman ang nagkalat na mga manika. May mga larawan sa dibdib ng mga ito. Tila ba representasyon ng bawat taong gusto nilang bigyan ng karamdaman. Maya-maya pa, dumating ang aking kapatid. Ate, ano yung nasusunog? Pasensya na Danny, nakalimutan ko. Sinunog ko ang mga ilan sa mga orasyong papel at naalala ko na hindi ko pala dapat na ginawa yun. Baka kasi may makapansin. Malayo naman tayo sa kapitbahay ate, kaya hindi tayo kailangan matakot. Ang mas kailangan lang natin pag-ingatan, ang mag-ina kung sakali man na umuwi sila. Kita mo to? Kumpirmadong may ginagawang masama ang mag-ina. Wala silang pinagkaiba sa padre de pamilya nilang kriminal. Ate, sa tingin mo ba, nandito mga daliri ni tatay? Oo nga ano, subukan kaya nating hanapin. Hinalungkat pa namin ang mga kahon kung saan may nakatagong mga gamit. Mas marami pa pala ang mga manika, karayom at langis na nakatago sa mga yun. Kinilabutan ako. May mga listahan pa ng pangalan ng mga tao na kailangan ng mamatay sa taong ito at may pangalan ng mambabarang na malakas sa buwang yun.
Nakakakilabot ang matandang ito. Kailangan nating ilabas ang mga lihim niyang ito. Paano? Teka ate, nahanap ko mga daliri ni tatay. Diyos ko, talagang may label pa. Nagagamitin niya sa pambabarang ang mga daliring yun. Nakakasuka naman to. Halika, ilabas natin ang mga kahong ito. Anong gagawin natin? Basta, akong bahala. Paano? May dala kang extra na pantakip sa mukha, di ba? Isuot mo. Kailangan hindi makita ng kahit na sinong mukha natin. Masusunod ate. Nagawa nga namin ang pinakamalupit na planong panira sa buong bahay nila. Siguradong magwawala ang mag-ina kapag nakita nila ang mga orasyon, daliri, mga insekto at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pambabarang na pagmamayari nila. Maaga din kaming nagising at inabangan sina Manang Ponsa at Marita sa daan. Kagaya nga ng inaasahan, nagulantang ang mag-ina nang makita ang kanilang mga gamit sa bawat poste sa tabi ng kalsada. Maayos na nakasabit sa mga sanga ng puno at may mga larawan pa ng mga binarang. Marami ng taong nakikiusyoso sa mga larawan, nagbubulungan at may tanong pa ng tanong kung sino kaya ang nagmamayari ng mga kagamitang yun. Nararamdaman ko gustong lumapit ni Manang Ponsa pero natatakot lang sila na mabuking sa kanilang ginawa. Ang mga tao naman kababakasan ng takot sa kanilang mga muka. Nang mga sandaling yon ay may bali-balita na kasi tungkol sa mambabarang na pumapatay talaga ng tao. Kailan lang nang may pumanaw sa aming mga kababaryo. Nabutas ang tiyan na pinamamahayan raw ng mga bubuyog. Hindi na kinaya ang kanyang pagdurusa kaya piniling pumanaw na nang makapagpahinga na ng walang hanggan. Tignan mo sila, Bunso. Nag-aaway ng mag-ina. Tama. Kita mo nga, nagtutulakan na sila kung sino ang kukuha sa mga gamit. Pati na ang daliri ni tatay. Gusto pa sana nilang damputin kaso lang maraming tao. Magtago tayo. Pakinggan natin ang pinag-uusapan nila. Ano ba naman yan, Marita? Bakit nagkalat dito sa kalsada mga gamit ko? Aba, malay ko, nanay. Hindi naman ako nakikialam ng mga yan eh. Hindi ba't nakahiwalayan sa kamalig? Oo nga. Kaso lang, sino naman ang magkakalat niyan? Paano pa natin madadampot ang mga yan? Bakit po ba akong sinisisi nyo, Nay? Baka naman may mga taong may matinding galit sa atin ang gumawa nito. Wala naman pwedeng gumawa nito sa atin eh. Yung magkapatid na atribida lang. Sino ba? Sina Ami at Danny? Malamang, may iba pa bang pwedeng gumawa nito sa atin? Mga hayop na mga batang yan ah. Talagang sinusubukan nila ang pasensya ko. Humanda nga lang sila kapag ako ang nakaganti. Talagang iiyak sila sa sindak. Hindi ako nakatiis sa mga narinig at nilabas ko sila sa aking pinagtataguan. Hindi ako papayag na basta na lang nila kaming pagsalitaan ng hindi maganda. Gayong sila naman ang mga salarin at naging dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Aba, sa tingin mo gagawin namin yan sa inyo? Hindi nyo kami katulad Manang Ponsa, mga mambabarang. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ah. Baka mamaya niyan bumulagta ka rin dyan bigla. Bakit hindi nyo subukan? Nagulat ako nang lumapit nga sa akin si Marita at sinabunutan ako. Gigil na gumanti ako sa kanya hanggang sa tuluyan na nga kaming magpambuno. Wala akong pakialam kahit saan pa kami gumulong. Ang mahalaga, masaktan ko siya at maipakita sa kanila na mas malakas ako. Maging si Danny ay natataranta nang nakiawat sa amin. Ang kaso lang, walang sino man sa aming dalawa ni Marita ang nais na bumitaw. Gusto kong kalbuhin ang babae, kaya naman nagsusumigaw na siya sa paghingi ng tulong sa nanay niya. Hoy babae! Bitiwan mo ang anak ko! Sige, subukan niyong lumapit at pagtulungan ako. Talagang makikita niyo ang hinahanap niyo. Punyeta naman Marita! Bumitiw ka na riyan at baka tayo pang masisi nila chairman! Hindi kayo aalis dito hanggat hindi nyo kinukuha ang mga gamit nyo. Mga kababayan, sinama ng Ponsa ang mambabarang. Mag-iingat kayo sa kanila. Lapastangan ka? Kayo ang lapastangan Manang Ponsa. Pati na ikaw Marita. Hayop kayo? Mamamatay tao na nga kayo ay tinatago nyo pa si Mang Kanor. Isuko nyo na siya. Wala kang katibayan sa mga binibintang mo. Gusto mo bang lumobo yan tiyan mo at labasan ng napakaraming insekto ha? Sige, gawin nyo nang malaman ng lahat ng tao ang pagiging isang mambabarang nyo. Hayop kayo, wala kayong Panginoon, kaya pala ang sasama nyo. Naging masama lang kami dahil sa inyo. Matanda na kayo pero pasimuno pa kayo ng kasamaan. Ilabas nyo ang asawa nyo.
Napasigaw ako nang makisali na si Danny sa away naming mga babae. Pinagbabalyan niya sina Marita at Manang Ponsa, tsaka niya ako inalalayan. Umiiyak na siyang makita akong duguan at maraming galos. Paano ba'y habang nakikipagsabunutan ako, sa simento ako tumama at nangudngod. Sinamantala naman ni Manang Ponsa ang kaguluhan at kaagad na tumakas. Halika na ate, ipagamot natin yung sugat mo. Ayos lang naman ako eh. Bakit mo ba ako inawat? Ikaw talaga ate. Duguan ka na nga, matapang ka pa din. Sana pala ginaya mo na lang si tatay. Naging sabungera ka na lang. Daig mo pa ang manok panabong ko makaatake. Ikaw talaga. Halika na nga, umuwi na tayo. Napagod ako sa pakikipagbasag ulo eh. Loko ka ate. Ako dapat ang inaawat mo, pero baliktad ang nangyayari. Umuwi na nga kami at naghanap na lang ng maidadahilan kay nanay, oras na makita niya ang sugatan kong muka. Ayoko din kasi na nag-aalala siya sa amin. Mabuti na lang, dumating sa bahay sina chairman at ipinaalam sa amin na nahuli na raw si Mang Kanor at nakakulong na ngayon sa presinto. Ang problema lang, 2 araw lang na na-detain si Mang Kanor at pinakawalan din kaagad sa hindi malamang dahilan. Gayon na lang ang galit naming magkapatid. Bakit naman kasi kailangan nilang pakawalan ng matandang yun? Marami naman nakakita na sinaksak niya si tatay eh. Hindi ko alam ate. Wala na talagang matinong batas dito sa atin ngayon. Ano nang gagawin natin? Hindi ako papayag na manatili na lang siyang malaya. Pero wala pa din tayo maipapakitang matibay na ebidensya. Ayaw naman nila tayong paniwalaan. Alam mo naman ate na kung sinong malapit sa batas, sila pa ang napapaburan. Gusto kong magalit pero hindi ko naman alam kung kanino. Napaka-unfair naman na kinuha nila ang buhay ng tatay natin pero hindi naman nila ibabayad ang sa kanila. Pagkakakulong na nga lang ni Mang Kanor ang gusto kong maging kapalit eh. Huwag ka nang malungkot ate. Ang karma naman hindi nag-iingay. Talagang gagawa ng paraan para maparusahan ang mga may sala. Malaya man sila ngayon, hindi naman sila magiging malaya sa mga mata ng Panginoon. Ipagdasal na lamang natin yun. Masakit man pinilit namin ang aking kapatid na umusad sa mga masasakit na naranasan namin sa buhay. Ibinaling namin ang aming atensyon sa ibang bagay. Kaso lang, nitong mga nagdaang gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Madalas akong bangungutin. Dinadalaw ako ng aking ama sa panaginip at humihingi siya ng tulong sa akin. Sumisigaw siya ng hustisya kaya naman palagi akong nababagabag. Makalipas ang ilang araw, nalaman na lang namin na palaging nananalo sa sabong si Marita. Kahit kababaing tao, sumasali sa sabong at may manok pa talaga siya na ginagamit para makahakot ng malaking panalo. Narinig namin sa mga kumparing sabongero ni tatay ang tungkol doon kaya naman nabanggit ko ito kay Danny. Aba, nag-iba ang trip ng mga kriminal ngayon ha, bunso? Bakit ate? Anong ginawa nila? Ayun, nanggugulo sa sabungan si Marita. Palagi raw nananalo. Magaling raw ang mga manok na panabong niya. Naisip ko tuloy, bumabalik na naman sa dati ang mga pangyayari. Dati, si tatay at Mang Kanor ang magkalaban. Ngayon naman, si Marita. At kailangan natin yung tapatan. O bakit naaasar ka? Halika't gayahin din natin sila. Asarin natin hanggang sila ang sumuko at ilabas niya na ang tatay niya. Oo nga ano, paano kaya kung alagaan natin ang mga manok ni tatay na panabong tapos isalang din natin sa sabungan? Tama, mas mabuti pa nga. Sinisiguro ko na hindi pa dadaigang mag-ina, kaya naman idadaan natin sila sa dayaan. Paano mo naman gagawin yun? Masama yun ate. Ako ang bahala, tsaka hindi mo naman nalalaman ang ginagawa ko na yun eh. Mas masama pa nga ang ginagawa nila eh. Naging pasensyoso kami ni Danny sa pagnanais na makapaghiganti. Hindi na muna kami nagpakita sa mag-ina sa pagnanais na maasikaso ang mga manok panabong ni tatay. Pagkatapos, nagpunta ako sa kagubatan para mangalap ng mga makamandag na hayop at kunan sila ng lason. Inipon ko ang mga ito at ginawang tuyong tableta. Dahil magaling sa paglalagay ng mga mutya o anting-anting si tatay noon sa kanyang mga manok para manalo, kabisado kong gumawa ng mga ganitong tableta. Inoperahan ko ang 2 sa aming mga manok na isasalang namin sa sabong at ibabaon ang mga nagawa kong tabletang lason. Ang 2 ito ang inihanda ko kina Marita at Manang Ponsa para sa katapusan ng kanilang kasamaan.
Ang iba naman ay hinayaan ko na lang na itrain ni Danny para mas magaling sa paglipad at paggalaw ng may kutsilyo ang mga ito. Dati nang matatapang ang aming mga manok, kaya alam kong hindi kami dehado kapag nais naming lumaban. Ate, ako magdadala. Ikaw naman ang magbabantay sa akin. Sige, gagawin ko yan. Ako ang hahanap ng mga makakalaban mong manok. Hindi ako papayag na maging masaya sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Kailangan din silang magdusa sa kahit na anong paraan. Si ate talaga oh. Hindi mo ako masisisi, Danny. Alam mo naman na masyado akong nasaktan sa pagkawala ng tatay natin. Nabaliwala lang ang paghihirap natin na mabigyan siya ng hustisya. Parang pinaglalaruan lang nila tayo. Araw ng linggo, unang pagsabak ni Danny sa manok naming panabong. Nakahanda na ang lahat at suportado kami ng mga kumpare ng aming yumaong ama. Ilan sa kanila ay mga ninong pa namin ni Danny. Nang kailangan ng lumaban ng kanyang manok, nilapitan ko siya. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapatalo ah. Napansin ko si Marita sa di kalayuan. Pinagmamasdan niya tayo. Huwag kang mag-alala ate. Gagawin ko ang lahat, manalo lang. Salamat naman. Alam ko hindi tayo mabibigo. Kailangan nating ipakita sa kanila na may ibubuga tayo. Sabi ko sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, may ipinahid ako sa talim ng manok na siguradong magpapahina sa kalaban kapag nasugatan na. Hindi ko ito ipinaalam kay Danny dahil alam kong magagalit siya kapag ipinagtapat ko sa kanya ang totoo. Literal na pandaraya na kasi ang ginagawa ko, maipanalo lang ang kanyang manok. Naging swabe ang unang pakikipagsabong ni Danny. Nanalo kami at naging kasing galing ni tatay sa sabong. Naging sunod-sunod ang aming pagkapanalo hanggang sa minsan nang magkaharap sina Danny at Marita. Dala ng labis na desperasyon na makapaghiganti, ninais ko ding ako mismo ang kumalaban kay Marita. Kung si tatay nagawa nilang lokohin at saktan, pues hindi niya magagawa sa akin ang bagay na yun. Kaya hayaan mo kung ako munang humarap sa kanya. Sige ate, ikaw ang bahala. Wala naman akong problema kung sino sa atin ang kakalaban sa kanya eh. Salamat Danny, bibigyan natin sila ng magandang laban. Sa unang pagkakataon mula ng huli naming pagsasabunutan, ngayon lang kami ulit nagkaharap ni Marita. Babae sa babae, sugarol laban sa sugarol, anak laban sa anak. Aba, matapang na tayo ngayon ah. Pati pagsasabong ng manok pinasok mo na. Bakit ikaw? Sinusundan mo rin ba ang yapak ng ama mo ah? Anong mangyayari sa'yo kapag natalo ka? Mananaksak ka din ba kagaya ng ginawa ng ama mo sa tatay ko? Mga hayop kayo. Oy, kumalma ka. Aba, sabong ang pinunta ko sa lugar na ito, hindi para pumatay ng tao. Talaga lang ha? Subukan na lang natin kung hindi mangati ang kamay mo. Ang init naman masyado ng ulo mo. Hindi ka ba marunong magpasensya? Hindi ko kayang magpasensya sa mga taong kagaya mo. Ano, tatayo na lang ba tayo dito? Nagmamadali ka eh. Kaya sige, pagbibigyan kita. Nagsimula na nga ang labanan ng aming mga manok. Sa pagkakataong ito, yung manok na nilagyan ko ng tabletang laso ng aking inilaban sa kanya. Sa bawat hakbang pa lang, may mga pandaraya na akong ginawa pero hindi niya nahalata na labis kong ikinatuwa. Magaling lumaban ang kanyang manok at umaasa siyang mananalo. Ako naman, umaasa ako na matatalo dahil binala ko ngang madala niya ang aming manok. Nung una, nakakaiwas pa ang aking manok. Kaso lang sa hindi sinasadyang pangyayari, nakita ko si Manang Ponsa sa kumpulan at nakatitig sa manok namin. Tila ba dinadasalan niya ito? Maya-maya lang, nagulat ako nang makitang nagbago ang galaw ng kanyang manok at naging mabalasik ito. Inatake niya ang kalabang panabong na pagmamayari namin at natalo. Nagkunwari akong nalulungkot pero ang totoo, gusto kong tumawa ng malakas. Nagtagumpay ako nang hindi nila alam. Akala ko ba malakas kayo? Tangengot naman pala manok nyo eh. Ganyan talaga sa sugal, Marita. Minsan may nananalo, minsan may talo. Ang mahalaga natatanggap natin yun ng maayos. Talaga lang ha? Oo naman. Bakit? Naiinis ka ba kapag natatalo ka? Abay syempre, hindi ako sanay na natatalo no. Alam mo kasi Ami, sanay kaming nananalo. Isang malaking kahihiyan sa pamilya namin na matalo sa kahit na anong bagay. Ah, mapagmataas ka pala at mayabang.
Teka lang, kanina ka pa tila nagpaparinig ah. Ano bang problema mo? Wala akong problema, Marita. Baka naman ikaw ang meron. Gigil na gigil ka eh. Nanalo ka na nga, hindi ba? Huwag mo namang ipakita sa mga tao ang ugali mo. Grabe ka naman kung makapagreklamo. Para kang dinaya eh. Hindi nakapagsalita si Marita dahil sa aking sinabi. Marahil napagtanto niya ang kanyang mga inasta. Sa halip na magsalita pa ng magsalita, pahablot niyang dinampot ang aming patay na manok pati na ang kanyang panabong. Hindi tayo close, Ami. Kaya solo kong makakatay ang manok na napanalunan ko mula sa'yo. Ayos lang, Marita. Hindi naman ako mahilig sa manok eh. O siya, salamat sa magandang laro. Okay lang kahit alam kong dinaya niyo ako. Anong sinabi mo? Dinaya niyo ako. Huwag ka nang tumanggi. Nakita ko naman ang ginawa ng nanay mo eh. Sa bagay, isa siyang mambabarang. Kaya niyang gawin ang mga bagay na yon. Abat, Marita, halika na! Hindi ko binati si Manang Ponsa. Literal na tinignan ko lang siya mula ulo hanggang paa. Ipinakita ko na hindi ako natutuwa sa presensya niya. Basta na lang akong umalis at lumapit kay Danny na kaagad naman akong sinalubong. Ano ate, kumusta? Nagtagumpay tayo, Danny. Hawak na ni Marita ang manok natin. Ngayon matitikman na nila ang matamis nating ganti. Sigurado ka na ba talaga rito ate? Baka kasi malaman ni nanay ang ginagawa natin. Malalaman ni nanay kapag ikaw mismo ang nagsumbong. Mas takot ka talaga sa dalawang mambabarang kesa sa kaluluwa ni Tatay, Danny. Okay lang sa'yo, pero sa akin hindi niya ako pinapatulog. Palagi niya akong sinisingil sa hustisya na pinangako ko. Kaya kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. Halika na, kailangan natin sundan ng mag-ina. Pasensya na ate. Alam ko naman po na kailangan ni tatay ang hustisya. Hindi lang kasi ako sanay na gumawa ng ganito. Alam mo ang turo sa atin ni nanay, hindi ba? Huwag tayong maghihigante. Kahit pagaano kalupit ang ginawa nila sa atin. Kagaya nga ng sinabi mo, life is unfair. Kahit English yun ate, alam ko ang ibig sabihin. Huli na ito, Danny. Ipinapangako ko, pagkatapos ng gagawin nating ito, hindi na ako kailanman mandaraya sa sugal. Sina Marita lang din naman ang ginawan ko ng ganito eh. Umalis na nga kaming magkapatid sa sabungan at nagtungo kami sa bahay ni Manang Ponsa. Naningkit ang mga mata ko nang makita si Marita na abala sa pagtanggal ng balahibo ng manok. Si Manang Ponsa naman ay nasa likuran ng babae at pinagmamasdan ng anak niyang linisin ang manok. Ikaw, Nay, sinabi ni Ami na nandaya ka raw. Akala ko ba magbabagong buhay na tayo? Yun ang sinabi ni Tatay sa atin, hindi ba? Hindi ko kasi maiwasang mainis sa tuwing sasabihin ng tatay mo na kasalanan naman namin kung ba't kami natalo. Kaya niya nasaksakan tatay ni Ami noon. Bakit kasi inorasyonan niyo pa yung manok panabong natin? Ayan, nagkamali ka sa nadasalan mo. Yung manok ni Ami ang natalo. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na ako sa diskarte ko, di ba? Tama din naman kasi si tatay eh. Kung hindi kayo nakialam, mamamatay din naman sana ang buong pamilya ni Ami kung hinayaan mo siyang maniobra ang lahat. Ang kaso, nakialam kayo. Kaya natalo ang manok ng tatay nila Ami. Nagtalo sila ni tatay, nalaman na nandaya tayo. Kaya bago pa niya ibulgar ang totoo, sinaksak na niya ang matanda. Matagal na nga namin ginagawa ang bagay na yon. Ano ka ba? Matagal na kaming nandaraya. Tama, dahil hindi nila alam na bukod sa pagiging mambabarang, kayo mismo ang babaeng mandaraya sa sugal. Huwag kang mag-alala, huling pandaraya ako na yon. Mahiya naman tayo sa tatay mo. Siya naman ay nagbabagong buhay na. Nagsisi na raw siya sa ginawang pananaksak sa ama ni Ami. Hindi naman talaga tayo kriminal hindi ba? Sadyang may mga bagay lang talaga na mahirap tanggapin kaya nakakagawa tayo ng mali. Alam nyo, Nay, totoong inis ako dyan kay Ami. Pero nakaka-relate din ako sa galit niya sa atin Ikaw ba naman ang bawian ng ama, hindi ba? Pero syempre, hindi ko pa rin naman gustong kumampi sa babaeng yun. Hindi ko siya gustong maging kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman habang pinakikinggan ang usapan ng mag-ina. Nagagalit ako na hindi ko naman mailabas. Nakukonsensya pa naman ako kanina dahil nandaya ako. Pero si Manang Ponsa pala, numero 1 nandaya din. Ang masaklap pa, matagal na niyang ginagawa ang bagay na yun.
Napansin kong natahimik ang mag-ina kaya muli ko silang sinilip. Nakita kong hinihiwa na ni Marita ang parte ng manok na nilagyan ko ng tabletang lason. Hindi ko napansin kung saan nagpunta si Manang Ponsa pero bigla akong tinubuan ng konsensya. Bago pa man niya matimplahan ang manok na lulutuin na niya, nagpakita ako sa kanya. Marita! Hoy! Anong ginagawa mo dyan, Ami? Sinasabi ko na nga ba ikaw ang nagkalat ng mga kagamitan ni nanay sa pambabarang doon sa kalsada, no? Hindi yan ang pinunta ko rito, Marita. Gusto ko lang sanang sabihin na itapon mo ng manok kung ayaw mong malason. Nagbibiro ka ba? Baka naman hindi mo lang matanggap na ako ang nanalo. Nagsasabi ako ng totoo, Marita. Tinitigan ako ni Marita. Tinatansya niya kung nagsasabi nga ba talaga ako ng totoo. Maya-maya lang, inamoy niya ang hiniwang karne ng manok. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinapon niya ang mga yun at dinuro ako. Umalis ka na! Habang wala pa si nanay! Umalis ka! Natatarantang nagtatakbo ako palayo kasama si Danny. Hindi ko malaman kung tama ba o mali ang aking ginawa. Ang tumatak lang sa aking isipan, ginawa ko ang tama. Hindi ko napatay sina Marita at Manang Ponsa. Nagawa ko pang iligtas sa mga buhay nila. Nang makalayo na kami sa bahay ng mag-ina, napasalampak ako ng upo sa lupa. Umiyak ako. Ngayon lang ako natakot ng ganito sa tanang buhay ko. Bakit ba tinatahak ko ang masama? Bakit kailangan kong gantihan ang mas masaklap ang ginawa ng kapwa ko sa akin? Ate, ano ba nangyari? Bakit kinausap mo si Marita? Nakonsensya ako, Danny. Hindi ko magawang tignan sina Marita na mamatay bilang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Napagtanto ko, hindi ako Diyos na kailangan magpataw ng parusa. Sa sobrang pagnanais kong manalo sa laban, gumamit na ako ng karahasan para lang makaganti. Pero habang iniisip ko palang na malalason sila, bunso, hindi ko na kinaya. Hindi ako kriminal. Hindi tayo pinalaking masama ng ating mga magulang. Ipinagmamalaki kita, ate. Sabi ko na nga ba, magbabago din ang isip mo. Salamat, hindi ka nagpadala sa galit mo. Totoong galit ako, Danny. Pero bakit kailangan kong pumatay? Kapag pinatay ko sila, gaganti rin sila sa atin. Ayoko nang mabawasan pa tayo. Tatatlo na nga lang tayo eh. Bakit papayagan ko pang may makuha sila sa atin? Siguro naman hindi ganun kasama si Marita para ipagkanulo tayo sa kanyang ina. Tama ka, ate. Ang tao kahit masama, may natatago ding kabutihan. Ang kriminal, nakokonsensya din sa katagalan. Nagsasawa sa ginagawa niyang krimen. Pinipili niyang magbago. Niyakap ko si Danny tsaka ako humagulgol ulit. Tinawanan lang niya ako at inakbayan. Tsaka kami magkasamang umuwi sa bahay. Kinagabihan, nilagnat na ng todo si Danny. Hindi ko alam ang dahilan ng pagkakasakit niya pero takot na takot kaming pareho ni nanay. Saan ba naman kasi kayo nagpasyal mga anak? Ano bang ginagawa niyo? Ako na talaga ang kinakabahan sa inyo eh. Nay, sa labas lang naman kami namasyal ni Danny eh. Wala naman kaming ginagawang masama. Napapansin ko, madalas na naman kayong nagpupunta sa sabungan. Sinasabi ko sa inyo ha, iwasan nyo na ang sabungan. Ayokong naririnig na nakikipagsabungan kayo kina Marita. Alam nyo naman ang ugali ng mag-inang yun. Nahinto sa pagsasalita si nanay nang bumangon si Danny at nagsuka ng todo. Nagulat kami nang imbis na mga kinain lang niya kaninang hapunan ng ilabas ay may humalo pang maliliit na butiki na nagpasigaw sa akin. Sinasabi ko na nga ba, may ginagawa kayong hindi maganda. Nay, wala po. Hindi po talaga kami naging pasaway sa labas. Namasyal lang kami ni Danny at wala na kaming ibang ginagawa. Ihanda mo na ang mga gamit ko. Kailangan kong gamutin si Danny. Ano po bang nangyayari sa kanya, nanay? Base sa nakikita kong paghihirap ngayon ng kapatid mo, malakas ang kutob ko na siyang naging biktima ng pambabarang. Pero, mamaya na tayo mag-usap. Kapag pinatagal pa natin ito, magiging malala pa lalo ang kalagayan ni Danny. Natutop ko ang aking bibig dahil sa mga sinabi ni nanay. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang aming ginawa. Natatakot ako, lalo na't alam kong hindi niya magugustuhan ang aking ginawa. Kung sana lang talaga hindi ko napinlano ang lahat ng yun. Ngayon, nagdurusa si Danny dahil sa kagagawan ko. Mabuti na lang, hindi napuruhan si Danny. Gumaling din siya sa pagsusuka makalipas ang mahabang gabing paghihirap.
Kasalanan ko to. Kung sana hindi ko na pinilit ang gusto ko. Ate, wala kang kasalanan. Saka hindi kita sinisisi. Okay naman na ako eh. Ami, wag mo nang gagawin pa ulit ang mga bagay na ginawa mo ha. Ayoko nang maulit pa yon. Nanay, pasensya na po. Hindi ko naman po ginustong mangyari yun eh. Alam ko, pero wag niyong gagayahin ang mga taong kriminal. Nagagawa nila ang mga bagay na yun dahil halang na ang kaluluwa nila. Samantalang kayo, kay babata pa ninyo eh. Hindi kayo dapat na sumasalang sa mga gawaing hindi naman namin itinuro sa inyo. Masama yun. Naiintindihan po namin, Inay. Pasensya na po kayo. Paano niyo po pala nalaman ang tungkol sa ginawa ko? Nagsagawa ako ng pagtatawas. Nalaman ko at nakita sa aking diwa ang eksaktong ginawa niyong dalawa. Mula noon, nagsilbing aral na sa akin ang mga nangyari. Pinili ko nang iwasan ang mga bagay na madadamay ang aking kapatid. Mahalaga sila ni nanay sa akin, kaya kahit may nasimulan na ako, mas pinili kong magbago. Makalipas ang ilang araw, dumating si Marita sa aming bakuran at galit na galit akong basta na lang sinabunutan. Hayop ka, Ami! Aray! Ano ba? Walang yaka? Muntik mo na kaming lasunin ah! Hindi naman nangyari, hindi ba? Hindi ako kagaya ninyo, Marita. Hindi ko magagawang pumatay ng tao, kahit gaano ko pa kagusto. Paano kung namatay kami, ha? Naisip mo ba yon, ha? Naisip ko na yon, Marita. Quits na tayo kapag namatay kayo. Pero napagtanto ko, hindi ako kriminal. Hindi ko kayo kayang patayin kagaya ng kaya niyong gawin sa amin. Natigilan si Marita sa aking sinabi. Napayuko siya. Binitiwan ang pagkakasabunot sa aking buhok. Maya-maya pa, umiiyak. Pinagmasdan ko na lang siya at hindi ako nagtangkang lumapit. Sa halip, lumayo ako sa kanya at inayos ang aking buhok. Hindi ko na alam kung dapat ko pa bang sabihin ito. Pero pasensya na ah. Pasensya na sa lahat ng pagkakamaling nagawa namin. Alam kong naging masama rin ako. Hindi ko man lang sinaway sina tatay at nanay sa pinaggagawa nila. Pero nung makita mong kakainin na namin ang manok, yun lang naman ang senyales na hinihintay ko para itigil ng ginagawa namin. Kung sa akala mo ay ako ang nandaraya, nagkakamali ka. Kagagawan yun ni nanay. Ginagamit niyang kakayahan niya para mambarang. Anong ibig mong sabihin? Ang mga nakita mong kagamitan sa kamalig namin ay matagal nang gawain ni nanay. May mga napatay na siya gamit ang pambabarang. Ang mga taong yun ay walang kasalanan. Nagawan lang ni nanay ng paraan para patahimikin dahil silang nakakaalam ng kanyang lihim. Nung namatay ang tatay mo, hindi namin pinlano yun. Nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaintindihan. Pero may kinalaman si nanay sa pagkamatay ng tatay mo. Anong ibig mong sabihin, Marita? Ang mga mambabarang ay maraming taglay na kakayahan. Kaya nilang saktan ng kanilang mga kakilala. Kaya nilang baliwin at bigyan ng karamdaman. Higit sa lahat, kaya nilang isailalim sa hipnotismo. Sa pamamaraang yun, nagawa ni nanay na mapatay ang tatay mo. Kailan ko lang nalaman ang lahat ng yun nang minsang marinig ko ang pagtatalo ng mga magulang ko. Pero bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Bilang pasasalamat sa ginawa mong pagbawi sa dapat sana ay gagawin mo sa amin. Kaya ako naisip na ipagtapat sa iyo ang mga nalalaman ko. Nang mga sandaling yon nagalit ako, pero hindi ko magawang saktan si Marita. Ginawa niya naman ang lahat ng alam niyang paraan para malaman ko ang totoo. Ngayon, sinamang Kanor na daw at Manang Ponsa ang nagtatalo. Ang gusto ng ama ni Marita, itigil ng pambabarang ng ginang na ayaw niyang pakinggan. Yun lang naman ang sinadya ko rito, Ami. Ang pakiusap ko lang, iwasan niyo na si nanay. Hindi ko na kasi siya mapagsabihan ngayon ng maayos eh. Galit na galit siya nang malamang may laso ng manok na napanalunan namin. Kaya ba pati kapatid ko binarang niya? Oo, pero nagawan ko naman ang paraan yun. Kahit hindi ako nagsagawa ng barang, kaya kong bawiin ang binigay niya kay Danny dahil anak niya ako. At may kakayahan din ako. Namulat na ako, Ami. Sana ikaw din. Tipid akong napangiti sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung bati na ba kami, pero alam kong matatapos na ang gulo sa pagitan namin. Hindi ko na ipipilit pang kunin ang hustisya na nararapat kay tatay. Balang araw, naniniwala ako na makakamit din namin yon. Nang muli kong lingunin sana si Marita para magpasalamat, wala na siya sa kanyang kinatatayuan. Umalis siya nang hindi man lang nagpapaalam.
Pero ayos lang, alam ko naman na magiging normal na din ang aming kalagayan pagkatapos ng araw na ito. Lumapit si Danny at kunot noong tinanong ako. Ate, sino pala ang bisita natin? Si Marita, umalis na siya. Sinabi lang na wag ko nang uulitin ang ginawa ko. Sabi ko sa'yo, di ba? Kahit ang masasama, nakokonsensya din. Loko ka talaga, pinag-alala mo ko ah. Akala ko tuloy kung ano na nangyari sa'yo. Naku ate, malakas ako. Promise. Sigurado yan ah. O paano, pasyal tayo? Tara, kaalis lang ni nanay. Kaya pwede na rin tayong gumala. Saan mo ba gusto ate? Sa sabungan tayo magpunta. Siguradong maraming maglalaro ngayon. Balita ko yung mga dating sugarol noon nagsisibalikan na ngayon. Mukhang kasama yata ang tatay ni Marita. Sana, wag na sila mandaya no? Huling pakiusap daw niya yun sa anak niya bago siya sumuko sa pulis para pagbayaran ng ginawa niyang kasalanan kay tatay. Talaga ba ate? Naku, nakakatuwa naman. Ngumiti lang ako at hindi na nagsalita pa. Alam ko naman na namulat na si Marita sa kung ano ang mali at tama. Ang tanging masasabi ko lang sa kanya, sana mas pag-igihan pa niya ang pagiging mabuting tao. Alam ko na balang araw, dadaloy ulit ang blessing sa pamilya niya. Pagdating namin sa sabungan, marami ng tao. Nagpupustahan ng mga kalalakihan at natatanaw ko sina Marita at Manang Ponsa sa di kalayuan. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Dala siguro ng matinding kuryosidad, naisip kong lapitan ng mag-ina para pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Sumusobra ka na talaga, Marita. Bakit kailangan mong pakialaman ng pambabarang ko kay Danny? Dapat patay na ang batang yun ngayon. Nay, ilang beses na ba tayong pinagsabihan ni tatay na magbagong buhay na tayo? Ano bang makukuha natin sa pagbabagong buhay? Hindi ko kasi kayo maintindihan na mag-ama. Puro na lang kayo matitino. Dati, kinukonsinti ko ang ginagawa nyo. Pero mali inay eh. Sa atin pa din babalik ang karma. Tayo pa din ang magdurusa. Hindi ka naman dating ganyan ah. Bakit kailangan mong maging mabait? Ano, sinusuway mo na ba ako bilang iyong ina? Baka nakakalimutan mo. Ikaw pa rin ang magmamana ng pagiging mambabarang ko. Ayoko maging mambabarang inay. Sawa na ako sa ganito. Gusto ko naman ng mabuhay ng normal. Pagkatapos nun, nakita kong nilayasan ni Marita si Manang Ponsa. Gusto ko man siyang lapitan para kausapin, pinigilan ko ang aking sarili. Ayokong madamay sa away nila. Baka sa walang lugar na pakikialam ko, ako naman at ang pamilya ko ang mapagkatuwaan ni Manang Ponsa. Kita ko ang panlilisik ng kanyang mukha nang sundan niya ng tingin si Marita. Maya-maya pa, may nilapitan siyang nakataling manok at inorasyonan. Ilang sandali pa, nagulantang ako, naging hulas ang manok at tila nagkaroon ng sariling isip. Kinabahan ako, mukhang may binabalak siyang masama. Dahil sa takot, kaagad akong umalis sa pinagtataguan at bumalik sa aming pwesto. O ate, saan ka nang galing? Naihi kasi ko eh, naghanap ako ng mapagtataguan. Ah, magsisimula na raw. Unang lalaban si Mang Kanor at ang kalaban niya. Ano? Kinabahan ako habang pumapasok sa tila baring ng mga manok si Mang Kanor at ang kalaban niya. Pareho silang may dalang manok. Naroon din ang referee. Maya-maya pa, nagsimula na ang labanan ng mga manok. Maayos naman ang kanilang unang pagsabak sa laban. Nag-iiwasan at nagpapakitang gilas. Kaso lang, hindi namin alam kung anong nangyari at basta na lang huminto sa pakikipaglaban ng manok ni Mang Kanor. Mabalasik nitong tinignan ng may-ari ng kalaban niyang manok at sa labis naming panggigilalas, ang mismong tao ang kanyang inatake. Diyos ko, anong nangyayari? Bakit inatake na ng manok ang kalaban ni Mang Kanor? Itay! Anong nangyayari? Bakit inaatake ng manok natin ang tao? Umiwas ka, Itay! Baka po matamaan kayo! Tumayo ako at napasapo sa dibdib. Kitang-kita naming lahat kung paano pinagsasaksak ng manok ang kalabang tao ng tari na nakatali sa kanyang paa. Tinamaan ng lalaki sa mata, sa muka, sa leeg, pati na ang kanyang tiyan. Malalapad at malalalim ang sugat na nilikha nito dahilan para bumuka ang mga hiwa tsaka lumuwa ang kanyang mga bituka. Hindi ako nakatiis at sumuka. Maging si Danny na nagtatangkang lumapit doon ay pinigilan ko.
Huwag kang pupunta doon, Danny. Delikado. Parang sinapian ng manok nila. May tangan pa naman yung tari. Kailangan natin silang tulungan. Kung gusto mong humingi ng tulong, magtawag ka ng tanod. Bilis! Nagtatakbo nga si Danny palayo sa sabungan. Ako naman ay nakasiksik lang sa tabi habang nakatingin sa mga nagkakagulong tao. Mistulang may nangyaring holdapan pero ang totoo, manok lang ang kinatatakutan naming lahat. Sa pagnanais ni Mang Kanor na mapatigil ang kanyang manok, nilapitan niya ito na naging isa niyang malaking pagkakamali. Sa halip na huminto, siya naman ang binalingan ng manok. Maliban sa saksak na kanyang natamo ay tinuka ng tinuka ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na nga siyang mabulag. Ang kanyang leeg naman ay lumaylay na animoy ginilitan gamit ang itak. Nang makita ito ni Marita, natataranta niyang nilapitan ng kanyang ama. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Itay! Anong nangyari? Marita, huwag kang lalapit dyan! Baka mapahamak ka! Kailangan kong pigilan ng manok! Ang tatay ko! Baka patayin ang tatay ko! Marita, makinig ka! Ang nanay mo ang may gawa niyan! Nakita ko siyang dinadasalan ng manok na nakatali kung saan kayo nag-uusap kanina. Sa tingin ko, inurasyonan niya ang manok para magwala ng ganyan. Siya namang pagdating ni Manang Ponsa na mukhang hindi na paghandaan ang pangyayari. Nang makita niya sa sabungan ng kanyang asawa, duguan na ang matanda at mukhang naghihingalo na. Kay laking sugat ang ginawa sa kanya ng nagwawalang manok na maging ang kanyang mga bituka ay pinaghihiwa pa kaya bulwak na lang ng bulwak ang dugo. Masahol pa ito sa nakakadiring barang na aking nakita. Masahol pa sa tinubuan ng mga insekto sa kanilang katawan. Nagsuka ako at napasandal sa isang tabi nang makitang tila karne na pinaghihiwa ng manok ang dalawang lalaking biktima. Si Marita naman na animoy nawawala sa kanyang sarili, mabagsik na nilingon ang kanyang ina. Anong ginawa mo, inay? Anong ginawa mo? Ang kalaban lang ang gusto kong patayin. Hindi ko naman alam na sasanggain ito ng tatay mo. Hindi nyo alam? Nang dahil sa pagnanais nyong maghigante, ganito ang inabot ni tatay sa mga kamay nyo. Hayop kayo, inay. Wala kayong kasing sama. Hindi ko naman alam na papalpak ng ganito ang ginawa kong orasyon. Gusto ko lang naman na manalo tayo. Kinamumuhian kita, inay. Ikaw ang pumatay kay tatay. Humalo ang lakas ng palahaw ni Marita sa malamig na hanging tila ba nakikiusyoso din sa nangyaring krimen. Ang manok na kanina lang ay animoy sinaniban ng masamang maligno, ngayon tutuka-tuka na lang sa isang tabi na parang walang nangyari. Sadyang kahiwaga ng mga naganap ng hapon na yon na maging si Nanay Rosita na pasugod sa pinangyarihan ng krimen at nagsuka dahil hindi kinaya ang nakitang kababalaghan sa kanyang harapan. Tunay ngang ang karma nang humanap ng paraan para maparusahan ng mga may sala. Ngayon matatahimik na ang inyong ama dahil nakamit na niya ang hustisya. Ano na po ang mangyayari kina Marita at Manang Ponsa, inay? Sila lang ang nakakaalam. Kaya pakatatandaan nyo, anak, wag na wag kayong gagawa ng kahit na anong ikasasama ng iba para wag itong bumalik sa inyo na 3 beses din ng bagsik. Tumango kaming dalawa ni Danny. Nabalitaan na lang namin na dinala pa sa ospital ang 2 inatake ng manok pero ano pang magagawa nila? Patay na ang 2 lalaki. Inilibing na kaagad sila kinabukasan at basta na lang nawala sa bayan ng mag-ina. Hindi namin alam kung ano nang nangyari sa kanila. Basta ang hinuha namin, hindi nila kinaya ang kanilang kahihiyan at konsensya na dahil sa pandaraya sa sugal gamit ang pambabarang ay bumuelta ang karma at pinatay din ang kanilang padre de pamilya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.